O, tingnan mo, halimbawa sa INC, may pagkakaisa sila, Iglesia ni Cristo. Kita mo, kinakatakutan, lalo ng mga politiko, nirespeto. O, dahil may pagkakaisa sila sa Katoliko. Ewan. Anyway, hindi ko talaga makakalimutan yung bang pagpupunta ko ng simbahan. Kaya kung minsan hindi na ako pupunta sa simbahan eh. Marami bang tukso? Oh, meron pa dyan yung, ano, punta ko simbahan yung gano'n. Ayun. Una, di tayo magulat na pupurihin talaga sa pagkakaisa, sa pagbuto, yung block voting ng INC, lalo na sa mga politiko. At di tayo magulat na sabi ni Senador Rapi Tulfo na ang INC ay kinatatakutan ng mga politiko dahil sa pagkakaisa nila. Ang ikakagulat natin yung karugtong sa kanyang pahayag na sa Katoliko iwan, pero sabi niya ayaw na umano niyang magsimba. Ibig sabihin nanlamig na siya sa pagsimba bilang Katoliko. At di lang yan, atin ding tatalakay na unang tinatalakay ni Ka Vordnok ng Factbusters ang kaugnay sa isang ministro sa iglesia ni Felix Manalo na nahuli na ayon ni RMG Aguila na isang numero 1 kritiko sa ating pananampalataya, pinakawalan daw umano agad at booking siya ni Kabornok. Good evening, Staten Island. Good evening, Long Island. Good evening, New York. Good evening, nation. Right now, we've been working on a case for the last few days of a older man who has been stalking and got in contact with a 12-year-old girl whose name is anonymous. Glenn, look at me. My name is Pete from Protect Our Children, and you should have never ever been texting a 12-year-old girl. It's all right. Okay? No, I'm not. Yeah, I'm not. Yes, you was, sir. You should have never been texting a 12-year-old girl, you piece of shit. Hey, Glenn, you have anything on you that I need to know about right now? No, Glenn. No, Glenn. We're not mistaken, Glenn. We have you on video. We're not mistaken, Glenn. Remember this name. Look at this name. You see this name? Protect Our Children. You see me? My name is Pete DiMichelli. I'm the president of this organization. Guess who you were talking to? Guess who you were talking to? Not her. You're an evil piece of shit. And you're... Hey, Glenn, you got anything you want to say? Being you're a man of Christ? Being you're a man of Christ, Glenn, you have anything you want to say? You don't want to say anything, Glenn? Ako po si Rhea, kapatid po ni Glennon Salvador Payabyab, na nagva-viral ngayon sa social media dahil sa pagkakadakip sa kanya. Para po sa mga kamag-anak, kaibigan at kakilala po namin na nag-aalala po sa kanya, siya po ay na-release na. Na-release po siya agad dahil wala po siyang kasalanan at wala pong concrete evidence laban sa kanya. Ang lahat po ng ito ay pawang setup lang po. Frame up lang po. Hindi po namin alam kung sino po ang may kagagawan ng lahat ng ito. Yung ministro, na inaresto, wala pang 24 oras pinalaya dahil wala silang nakitang mali doon sa mga text. Totoo ba na wala pang 24 oras pinalaya na? Ito'y tinatalakay din ni Kabornok. Samahan niyo ako. Kasi mamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome sa ating live streaming. Ito yung lingkod, Bladwindel Talibong sa Catholic Faith Defender National Office. Makasama ninyo at sa CFD
bilang Vice President for External Affairs, ako ang inaatasan nila sa Committee on Public Debate ng CFD. At tatalakayin natin dito sa channel yung mga issue na may kaugnayan sa pananampalataya at politika. Inaanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live bilang suporta. At kung bago ka lang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At welcome natin ang mga kapatid nating pumasok ngayon. Una, muling pasalamatan ko si silent viewer sa suporta niya kagabi, no? Maraming salamat. Si Rose Oranio diyan sa Taiwan, si Jalit Rabina diyan sa Cainta Rizal, si Jalay Talin sa Spain, si Simply Love Phil, si Silent Viewer, si Miguel Pinkian, si Iligan City, si Simply Love Philippines sa Bulacan, no? At sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay ngayon, si Paulina, maraming salamat din ni si Julie Bilabi, no, sa suporta, lalo na sa CFD, si ang mag-asawang Mauricio, maraming salamat po sa suporta, si Sis Rosa, no, na taga-suporta natin, Sis Rosa Lifuldo, si Sis sa UK, United Kingdom, at sa lahat at mga kapatid na sumusubaybay, no, si kapatid na Chris Husolelo, si Bong Pinlac, at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, welcome po. Di na natin patatagalin pa mga kapatid. Una, di tayo magtaka na talagang pupurihin ni Senador Raffy Tulfo ang pagkakaisa sa Iglesia ni Cristo na kay Felix Manalo, lalo na sa pagpili ng mga kandidato. Cristina Apostol diyan sa Bataan, no? Dahil siya isang politiko. At iyon ang dahilan na dami talagang manliligaw ng mga politiko sa INC para makuha nila ang suporta nito sa bawat eleksyon o halalan, no? Pero nagtaka tayo at nagulat, sabi niyang ayaw niyang magbalik na sa simbahan at magsimba dahil naiskandalo siya sa kasuotan sa simbahan sa ilang mga nagsisimba, no? Pakinggan muna natin bago natin pakinggan si Kaburnok ng Factbusters. Tingnan mo, halimbawa sa INC, may pagkakaisa sila, Iglesia ni Cristo. Kita mo, kinakatakutan, lalo ng mga politiko, nirespeto. Dahil may pagkakaisa sila. So, una, kung maalala ninyo, may pumutok na awayan sa loob ng INC noon, di ba? Sila si Kainzil, ng estado ngayon at ilang mga ministro. Pero, sa programa ni Senador Raffy Tulfo, di ko napansin na, iwan ko kung nakakita ba kayo na tinatalakay niya ang naturang isyu. Di niya tinatalakay yung isyu kaugnay sa bangayan sa loob ng INC, di ba? Noon, lalo na yung ibang mga
mga ministro na natiwalag at ang ilang mga manalo na natiwalag. Bakit kaya? Dahil ba sa sinabi niyang ang INC na nagkakaisa sa pagbuto ay kinatatakutan ng mga politiko. Si Senador Raffy Tulfo, alam niyo mga kapatid, siya ay sumikat sa kanyang programa sa pagtulong sa mga inaapi. Pero daming mga nagreklamo, nilapitan umano ito sa ang mga nagreklamo, lalo na sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero napansin niyo ba, meron bang bahagi sa kanyang programa kung saan tinalakay niya ang mga isyu ni Pastor Apollo Kibuloy? Di ko rin yan napansin. Bakit? Tulad nga ba sa Iglesia ni Cristo, dahil maraming mga miyembro si Pastor Apollo Kibuloy, kaya kinatatakutan din. Pero nagtaka ako sa sabi din ni Pastor Apollo Kibuloy na ang kabuuan niyang mga kaanib ay mga 8 milyon. Samantalang sa kaniyang pagtakbo bilang senador, nakakuha siya ng mahigit 5 milyon. Asa na ba yung 3 milyon? Kung totoo mang 8 milyon sila. Tuloy natin. Pitikin mo yung isa sa amin. Sige. Bahala ka pagdating ng eleksyon, hindi ka namin boboto. Hindi nga. Ang ibig ko sabihin, message dito, dapat may pagkakaisa. Hindi, maganda itong samahan ng mga taga-INC. Meron silang pagkakaisa. Sila ang mga, pag may problema yung isang ka-church nila, tinutulungan. Sa Katoliko, ewan. Sa daming mga kaanib ng simbahang ilo kay Factbusters PH, no? Tatalakayin natin dito yung naunang tinatalakay mo din, Kaburnok, no? Okay. Ang simbahang Katoliko, dami tayong mga tinatawag na charitable institution. Pero hindi tulad ng ibang sikta na pag tumutulong ay may nakasunod na video, di ba? Sa iba't ibang mga diocese, sa kasalukuyan, merong patuloy na tinatawag na pabahay sa mga mahihirap. Pero hindi yan ina-announce sa kasalukuyan, no? Ina-announce. Okay? Bakit si Cardinal Prevost ang ano yan? Di alam ni Utulian Abroin. Okay. Bakit si Cardinal Prevost ang napili? Alam niyo ba? Inuulat na may Bishop House ba yun na bininta at itinutulong sa mga nangangailangan at lalo na sa nangyaring COVID. Pero walang nakasunod na kamera kaugnay dyan, no? Sa simbahang Katoliko. Totoo na maganda ang mga simbahan ng INC, disiplinado ang INC, at nagkakaisa sila sa pagpili ng kandidato. Kaya kinatatakutan ng mga politiko. Pero tandaan natin, kung tingnan natin ang kasaysayan, ang INC ay itinatag lang ni Felix Manalo sa 1914 punta sa Santa Ana, Manila. Hindi sapat na magiging batayan, disiplina, magandang damit o kasuotan sa pagsimba, at talagang disiplinado at nagkakaisa at maganda ang mga simbahan para iwanan natin ang tunay na iglesia. Na iskandalo si Senador Raffy Tulfo dahil sa pagpasok niya, may nakita umano siyang di kaaya-ayang kasuotan. Tandaan natin na even
when the first Mass was instituted by Jesus Christ, Judas was possessed. Diba? Napusis si Judas. Ibig ba sabihin, dahil sa 12 apostol, isa ang napusis, nasaniban ni Satanas. Noong kauna-unahang misa, sapat na bang iwanan natin ang tunay na iglesia? Yung palaging ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo na nakasulat sa pananampalataya ng ating mga ninuno sa pahina 30 na ang sabi, nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan nito mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan na marami sa kanila hindi nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkus nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. So, sino man ang nagiging dahilan sa kalungkot-lungkot na iskandalo, hindi dahil sila'y mga Katoliko. Malinaw ang ginagamit ng mga ministro sa aklat na ito dahil sila'y hindi sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko. Kaya kung babasahin natin ang simula na iniwasan nila, merong nakasulat, ang pagkabanal ay isa ring tanda ng tunay na iglesia. Sapagkat sa ating pananampalataya, sinasabi natin ang ganito, sumasampalataya ako sa Santa Iglesia Katolika. Tuloy natin si Senador Rafi Tulfo. Anyway, di ko talaga makakalimutan yung bang pagpupunta ko ng simbahan. Kaya kung minsan hindi na ako pupunta sa simbahan eh. Marami bang tukso? Oh, meron pa dyan yung, punta ko sa simbahan yung gano'n. Ayun. Hindi, yung plunging neckline. Ayun, may makita-kita ka. Sabi ko, Diyos ko po, pumunta ko magsimba, hindi para makakita ng demonyo. Gusto ko makita ng anghel. Diba? Naka miniskirt, no, idol? Miniskirt pa. Sleeveless. Pagkatapos, mag-miniskirt, pagluluhod, ganun-ganun yung palda niya. Ba't ka pa nag-miniskirt tapos panay ang hira mo pababa? Huwag ka na mag-miniskirt. At dapat hindi ka nag-miniskirt pag pupunta ka ng simbahan. May nabasa ako dito si mga nagmamasid. Nakakahiya daw para sa simbahan na pinagsisigawan natin na tayo ang tama. Pero ang kasuotan natin sa loob ng simbahan ay walang modest. Una, meron man tayong dress code. Pero meron ding mga hindi sumusunod. Dahil po ba sa mga di sumusunod, yun po ba ang nagiging batayan na ikakahiya na natin ang pagiging tunay sa iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Dahil po ba napakagandang kasuotan sa mga born again, napakagandang kasuotan sa Iglesia ni Cristo, ibig po ba sabihin sila ang dapat mag-angkin kahit tatag sila ng tao na sila'y tunay? Tandaan natin, ang taktika, ang simbahan, tinatanggap kahit sino man, kahit anumang kasuotan. Although, inaanyayahan tayo dahil magsimba tayo para sa Panginoon at irespeto natin ang ating katawan dahil ito'y templo ng Diyos. Kaya sundin natin ang dress code. Pero di mapigilan talaga na may mga pumapasok sa simbahan na di kaaya-aya yung kasuotan. Kaya nga, mapansin ninyo, diyan sa katedral ng Cebu City, di na pwedeng makapasok yung short pant o mga sexy, no? Na mga kasuotan. Yun ang pinatupad. Sana din na mapatupad yan sa iba't ibang mga... Pero, si Ferds, hello, Bro Ferds, welcome sa ating live. Tuloy natin si Senador Rafi. Diba? Gagalangin mo simbahan. Respeto na lang. Dapat, either nakapantalong ka o nakapalda ka, below the knee. Kung akong tatanungin. Ngayon, kung paglabas mo simbahan, kahit magpakita ka ng super miniskirt, nakita na yung puwit mo, panty mo, bahala ka may skandalo, mga skandalo ng kapwa mo sa kadi.
Dapat leksyon din ito. Lalo na sa mga magulang. Ang mga magulang sana ang unang mag-guide sa kanilang mga anak kung ano ang tama na damit na isuot pag ito'y magsimba. Pag nakasuot na parang nasa party, dapat magbihis talaga. Dahil may punto dito si Senador Raffy Atolpo. Pero ang nakagagulat lang dito dahil inihayag niya na nanlamig na siya sa pagsimba dahil na-iskandalo siya. Lang sa simbahan. Respetuhin po natin yun. Diba? Although may mga simbahan na nakalagay doon, bawal na magsuot ng ganito, matitigas pa yung mga ulo. Pumunta ka sa mga ibang reliyon, Bawal. stricto. May malong pa yun, idol. Yung Totoo naman. Balot na balot Kasi po. pupunta kayo sasamba kayo sa Panginoon. Nandun dapat respect. May nabasa akong comment dito. Ang sabi ni saan ba yun? Si Buskin. Yan ang gusto ng pari, ang hubag kayo. Sabi ni Buskin. No? Now, ngayon, may ministro at mga pastor na nahuli. Dahil ano ang isyu nila? Alam nyo ba yan? Mamaya. Tatalakayin natin yan. Habang maaari nga, dapat suot niyo yung pinakamaganda niyong damit. Totoo yan. Pag pupunta kayo sa mga party, pasiklaban ng damit, pagandahan. Tapos pupunta kayo sa bahay ng Diyos para mag-celebrate sa harap ng Panginoon, nakasuot kayo, naka-short pants. Sorry. Hindi nga. Pag sa mga party-party dyan, bibili mamahalin damit. Lahat, alahas, pabango. Pero pag sa simbahan, ang suot nila basura. Walang respeto sa Panginoon. Sorry kailangan ko mangaral dahil ang dami ko nakikita na hindi maganda sa ating lipunan, sa ating paligid, sa ating komunidad. Kailangan mapunan ko para magising naman kayo. Bilang isang senador, sapat na ba na magiging argumento na ayaw na siyang magiging bahagi sa gobyerno dahil malawakan ang pangyayari sa korupsyon? Ganon din sa simbahan. Kung meron mang mga makasalanan sa simbahan, ang simbahan na tatag ng ating Panginoon Jesucristo, tandaan natin, ito'y ospital ng mga makasalanan. Di pwedeng sabihin natin, ayaw kong pupunta sa ospital dahil sa loob ng ospital maraming may sakit. Ganon din ang simbahan. So, isa sa mga taktika ng demonyo na, kaya tingnan ninyo sa ibang sikta, maganda ang kanilang mga damit, maganda ang kanilang simbahan, maganda ang kanilang disiplina. But ginawa nila yun. Pinapaganda nila ang damit, simbahan, disiplina. Natural. Dahil kung wala yan, anong nasa kanila? Na hindi naman sila ang tunay na iglesyang tatag sa ating Panginoon Jesucristo. Ang taktika ng demonyo, mga kapatid, na mailayo tayo bawat isa sa atin sa sakramento. Ano ang kailangan para mabuhay ang ating kaluluwa? Juan Kapitulo 6:53, sa pamamagitan ng pagtanggap sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At wala ito, ang real presence of our Lord Jesus Christ, wala ito sa mga siktang tatag lamang ng tao. Kaya, may babala ang ating Panginoon Jesucristo sa San Mateo Kapitulo 24:24 na mag-ingat talaga sa mga bulaang mga ngaral upang hindi tayo madaya. Una, 2 Korinto Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15. Babalayan. 2 Pedro Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 5. Babalayan. Kaugnay sa mga bulaang mga ngaral. Kaya, kung may mga makasalanan sa loob ng simbahan, tulad sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, na kahit sa panahon niya, sa unang misa, may nasapian si Judas.
sinaniban ng demonyo, di yan sapat para talikuran natin ang tunay na iglesyang tatag sa ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, pakinggan natin bago tayo papasok sa punto por punto si Kabornok ng Factbusters PH. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ito pong nangyari sa isang ministro ni Manalo na si Glennon Payabyab, mga kababayan. At napabalitaang siya po ay inaresto sa New York pagkatapos niyang mag-text sa isang minor de edad, mga kababayan, ng mga malalaswang bagay. So yan po ay nababasa na natin sa mga headlines at iba pa, mga kapatid. Katunayan, nakita rin natin ang viral video na kung saan siya po ay nahuli. O ito, panoorin natin. Wait, look at me. My name is Pete from Protect Our Children. And you should have never ever been named protecting a 12-year-old girl. Okay? No, I'm not. Yeah, I'm not. Yes, you was, sir. You should have never been texting a 12-year-old girl, you piece of shit. Glenn, you have anything on you that I need to know about? You have anything on you that I need to know about right now? No. Church. I'm in church. Church of Christ. Christ, but I know he's going to send an arrow straight to hell. No. Yeah. Know what's going on, huh? He's here from outside with the car park. Back gate. I see the car's parked. No, Glenn. We're not mistaken, Glenn. We have you on video. We're not mistaken, Glenn. Remember this name. Look at this name. You see this name? Protect Our Children. See me? My name is Pete McKelly. I'm the president of this organization. Guess who you were talking to? Guess who you were talking to? Not her. You're an evil piece of shit, and you're a predator. My bullpen. Where the trucks are parked, turn look across the parking lot. What am I doing? I'm just trying to. No, right where the double parks. Get him in the back of the truck right now. On! Right here. I got it. I got all your stuff. Don't worry. Give him a call. Hey, Glenn. Hey, Glenn, you got anything you want to say? You're a man of Christ. You're a man of Christ, Glenn. You have anything you want to say? You don't want to say anything, Glenn? Back to the light. Guess what? You're going all over social media. Take a look. You're going all over social media, Glenn. You're an evil predator. You work for Christ. You're going straight to hell, Glenn. Remember this name. Protect Our Children. Tell all your pedophile friends about us. Good to see you again. Hey, Glenn, say goodnight with a cherry on top, you piece of shit. So ayan, nakita po ninyo si Glennon Payabyab na ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sige, so tanong, bakit ba siya hinuli ng mga pulis base sa ating napanood? Ang buong kwento, ikukwento po sa atin ng article mula po sa StatenIslandLive.com. Ganito po ang sabi sa article na may pamagat na NYPD. Staten Island man, 43, arrested after allegedly inappropriately texting girl. 12, he met at yard sale. Ganito po ang sabi dito. Ililiwat ko na po sa Tagalog para mas maunawaan po ninyo. Isang 26 na taong gulang na ina ang nag-ulat sa pulisya na noong Lunes, March 31,
Bandang alas 12:47 ng hapon, ang kanyang 12 taong gulang na anak na babae ay nasa isang yard sale sa labas ng isang bahay sa New Springville. Noon ay nilapitan umano ang dalaga ni Glennon Salvador Payabyab, 43 anyos, na nagsimulang magtanong sa 12 taong gulang tungkol sa mga bagay na ibinebenta. Ayon sa paliwanag ng Deputy Commissioner of Public Information's Office ng NYPD. Sinabi ng ina na ibinigay ng kanyang anak na babae sa nasasakdal ang kanyang numero ng telepono. Lumalabas nakatira si Payabyab ilang bloke lamang ang layo mula sa lugar ng pagbebenta ng bakuran sa New Springville, sabi ng pulisya. Gaya ng sinasabi sa mga dokumento ng korte, mula Lunes hanggang Huwebes, nagpadala si Payabyab ng mahigit na 20 mga text sa babae kasama ang, ngunit hindi limitado sa mga sumusunod sa kabuuan at sangkap. Let's watch Thursday night. Can you send photos of you? Any kind of photos. Whole body. We can just meet first in what house? So I can pick you up. Can you show you us? Okay with your pics also LOL, and your friend LOL let me see. Sa kaniyang mga komunikasyon, sinasabi ng mga otoridad na pinadalhan din ni Payabyab ang batang babae ng link sa pornhub.com. Bandang tanghali noong Martes, naobserbahan ng ina ng batang babae ang mga text sa cellphone ng kanyang anak na babae. Ang mga text na iyon mula sa cellphone ng nasasakdal ay patuloy na ipinapadala sa cellphone ng batang babae mula Lunes hanggang Huwebes, gaya ng nakadetalye sa mga dokumento ng korte. Nakumpirma ng pulisya na ang numero ng cellphone ay pag-aari ng nasasakdal dahil nang harapin si Payabyab sa mga text, sinabi umano nito na oo, ipinadala ko ang mga text na iyon at oo, alam ko kung ilang taon na siya. Sinabi ng mga otoridad na noong Huwebes, sinubukan ni Payabyab na makipagkita sa 12 taong gulang na bata dahil pumayag itong makipagkita sa kanya sa pamamagitan ng text. Napag-alaman ng pulisya na si Payabyab ay pisikal na nagmaneho sa lokasyon ng pagpupulong sa napagkasunduang oras. Ang mga dokumento ng korte ay nagpapahiwatig. Siya ay inaresto sa parehong araw ayon sa NYPD. Naharap si Payabyab sa isang count ng endangering the welfare of a child, isang kasong misdemeanor, gaya ng nakalista sa isang dokumento ng korte. Ang mga ito ay malalim na nakakabagabag ng mga paratang, ngunit ang mga ito ay mga paratang lamang na mariing itinatanggi ni Ginoong Payabyab. Sabi ni Kyle Peters, abogado ni Payabyab, sa isang pahayag. Si Ginoong Payabyab ay isang iginagalang na miyembro ng komunidad na walang kasaysayan ng krimen o naunang akusasyon ng maling gawain. Nakita na natin ang mga banta ng karahasan at panawagan para sa extrahudisyal na parusa na nagdulot kay Ginoong Payabyab at sa kanyang pamilya sa takot sa pisikal na panganib. Nauunawaan namin ang matinding emosyon na napukaw ng mga paratang sa aming komunidad. Ngunit nagpapatuloy ang pagsisiyasat sa loob ng wastong mga legal na hakbang. Kung mapatunayang nagkasala sa korte ng batas, haharapin ni Ginoong Payabyab ang buong bigat ng sistemang legal. Hinihimok namin ang komunidad na payagan ang legal na proseso na magpatuloy at labanan ang tuksong tumugon ng may mga pagbabanta o karahasan. Noong Martes, ang araw na natuklasan ang mga text messages, ang Protect Our Children, isang voluntaryong organisasyon na nakatuon sa pagtiyak ng kaligtasan ng kabataan, ay nakipag-ugnayan sa naguguluhan na ina at sa 12 taong gulang na biktima. Sa pag-unawa na ang minor de edad na bata ay nakakatanggap ng mga hindi naaangkop na mensahe, si Peter DiMicheli, tagapagtatag ng Protect Our Children, ay nakipagpulong sa ina ng biktima upang tulungan siyang mag-imbestiga. Ang mga miyembro ng Protect Our Children ay nakakuha ng mga pwesto sa labas ng paaralan ng biktima kasama ng mga opisyal ng 121 Precinct. Nang gumawa ng plano ang umano'y salarin upang akitin ang biktima noong Huwebes, ang Protect Our Children at ang kanilang mga miyembro ay pumwesto sa lugar ng pagpupulong na sinusubaybayan din ng mga detective mula sa 121 Precinct.
Kung hindi dahil sa pakikilahok at tiyaga ng biktima, maaaring hindi natin nahuli ang salarin na ito. Salamat sa pagtutulungan ng magkakasama na ang sinasabing suspect ay napigilan at naaresto, sabi ni Di Micheli. So yan po ang ating nabasa mga kapatid sa nasabing article na ito. At grabe talaga yung ginawa nung nasabing ministrong ito. Biruin mo, nagpadala pa siya nung link mula sa isang manaswang site. So grabe talaga mga kababayan. Pero alam ninyo, marami pong nagde-deny na siya ay isang ministro. Totoo bang siya ay ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Ang sagot po ay oo. Actually, binati pa nga niya si Angelo Manalo. Ito, panoorin natin. Our beloved CFO coordinator, Brother Angelo Eranio V. Manalo, from the Ecclesiastical District of New York, sends our warmest greetings. Thank you po for the love for the brethren around the world. We promise po to remain united with you in loving and caring for the brethren in the Christian Family Organization. On behalf of the ministers and our families, the ministerial workers and our children, happy birthday po! We love you po! From the District of New York, happy birthday po! Happy birthday po! We love you po! Happy birthday po! We love you po! Happy birthday po! We love you po! Okay, Tams, meron pa nga siyang video. Klarong-klaro po. Siya po ito, mga kababayan. So, ito naman ang susunod na tanong. Paano naman kaya ito pinagtatakpan ng mga miyembro nila? Sige, bigyan natin ng isang halimbawa. Ito pong Facebook page na Katol Liko, na as of recording may mahigit 5,000 followers na siya sa Facebook, mga kapatid. At ayon sa kanya, ito babasahin natin. Sabi dito, ukol sa ministrong ipinapakalat nila na hinuli. Sige, sabihin na nating hinuli nga, subalit wala pang 24 na oras na ilabas din agad sapagkat napatunayan din naman ng mga pulis na hindi totoo ang kanilang ibinibintang laban sa INC minister. Kung mapapansin sa article, was released less than 24 hours na ibig sabihin, walang katotohanan ang sinasabi di umano ng biktima. Aba, grabe naman itong conclusion ng Facebook page na ito na miyembro ni Manalo. Kung mapapansin doon sa kanyang sinabi, meron siyang binatayang article, yung article ng Inquirer.net. At naka-encircle, yan daw yung pinagmulan ng kanyang sinabi. Pero tanong mga kababayan, totoo ba yung kanyang sinasabi na dahil pinalaya siya after 24 hours ay kaagad-agad wala na siyang kasalanan at hindi po totoo ang sinasabi di umano ng biktima? Susuriin natin yan mga kapatid. Pinalaya ba siya pagkatapos siyang hulihin dahil siya ay walang sala? Susuriin natin yan. Alam niyo po, hinanap talaga natin yung court documents ng nasabing kaso na isinampa sa kanya mula po sa website ng New York State Unified Court System na nakikita nyo po sa screen. At makikita nyo po yung kaso ni Payabyab Glennon Salvador. Nakikita nyo po yan, ito po. Grabe talaga yung hinanap natin. At meron pong case number ito na CR 00236025RI. Nakikita nyo po sa screen. Ang nasabing kaso ay idinulog sa Richmond Criminal Court. At yung defendant, klarong-klaro, Glennon Salvador. Tapos yung insidente, tingnan natin. Nangyari ang insidente noong March 31, 2025. At tugma po yun sa kwento sa article nating binasa. Inaresto po siya noong Huwebes, April 3, 2025. Correct din po mga kababayan. At yung officer na in charge sa paghuli ay ang NYCPD. Klarong-klaro po yan. So ngayon, ito naman yung information. Sabi dito, ang nasabing abogado niya ay si Kyle Todd Peters. Klarong-klaro po, tama talaga, tugmang-tugma. Ngayon, ano po ba ang nangyari sa kaso? At ano po ba ang nangyari after siyang arestuhin? Unang-una mga kapatid, itinakda po siyang humarap sa korte sa darating na June 3, 2025, alas 9 ng umaga. O klarong-klaro po yan, nakikita niyo po sa screen. Pangalawa, ang nangyari pala dito ay siya po ay nagsampa ng not guilty plea, mga kababayan,
Ayan, nakikita nyo po sa screen. At siya po ay nagpiyansa ayon po sa nasabing status na ito na nakikita natin sa screen. Ano? At klarong-klaro po, he is arraigned, pled not guilty. Ayan, klarong-klaro. Ibig sabihin po noon, dahil siya po ay nagsabi ng not guilty, siya, yung defendant, itong si Glennon Salvador Payabyab, ay nag-i-inform sa korte na he is denying guilt doon sa kaso na isinampa sa kanya, mga kababayan. At syempre, base rin dito, nagsampa po siya ng piyansa. Nag-bail po pala siya. Ayan, klarong-klaro po. So, yan po ang katotohanan. Nagbayad po ng piyansa ang ministro at patuloy pa rin po ang kaso niya sa korte. At mali po itong sinasabi ng Facebook page na Katoliko. Nako, kayo talaga sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, pinagtatakpan nyo pa yung kasalanan ng inyong kasama. Nako, grabe talaga kayo. Kaya, busted! Yan! Mali yan! Nako, fake news ha. Kaya tama pong sabi ng Biblia. Kahit na sa Iglesia Katolika, dapat talagang walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng Iglesia, mga kababayan. Na after 24 hours ay nakalaya po siya. Pero meron pong binabanggit kasi yung kapatid niya, yung nagpapakilalang kapatid niya na si Rhea, mga kapatid. Kasi may gusto siyang ilinaw daw tungkol po sa kaso ni Glennon Payabyab. O ito, panoorin natin. Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Rhea, kapatid po ni Glennon Salvador Payabyab na nagva-viral ngayon sa social media dahil sa pagkakadakip sa kanya. Para po sa mga kamag-anak, kaibigan at kakilala po namin na nag-aalala po sa kanya, siya po ay na-release na. Na-release po siya agad dahil wala po siyang kasalanan at wala pong concrete evidence laban sa kanya. Ang lahat po ng ito ay pawang setup lang po, frame up lang po. Hindi po namin alam kung sino po ang may kagagawan ng lahat ng ito. Kaya po nakikiusap po kami na tigilan nyo na po ang pagpo-post ng kahit na ano na laban sa kanya na pawang kasinungalingan. Yung mga vlogger po, nakikiusap po ako sa inyo na tigilan nyo na po ang pagpo-post ng kahit na ano para lamang po sa views. Tigilan nyo na po iyan. O yan ha, so sabi niya, stop spreading lies daw. Aba, grabe naman itong kapatid niya. Ayon kay Rhea na ito, na-release na daw si Glennon Payabyab dahil wala siyang kasalanan at walang concrete evidence laban sa kanya. Aba, grabe naman. Tanong, totoo ba itong kanyang sinasabi? Susuriin nga natin. Balikan natin yung ating ipinakita sa inyo, yung database ng New York State Unified Court System na nakikita nyo sa screen. Tingnan natin kung talaga nga bang siya po ay pinalaya dahil wala siyang kasalanan. O sige nga, tingnan nga natin. Ayon po dito, ang susunod pong appearance ni Glennon Payabyab ay sa darating pang June 3, 2025, alas 9 ng umaga. Lumalabas, hindi pa po tapos ang kaso, mga kapatid. Ngunit, bakit po siya napalaya? Ayon po sa release status, nakikita nyo po sa screen, siya pala ay nagbigay ng not guilty plea at nagpiyansa pa. Ayan, klarong-klaro po, nakalagay po dito, mga kapatid. Siya pala ay na-arraign, ibig sabihin, siya ay nakapagpiyansa, mga kababayan. Klarong-klaro po yan, ano? So yan po ang ating ebidensya talaga na nagpapatunay na mali, kasinungalingan po itong sinasabi ng nagpapakilalang kapatid di umano ni Glennon Payabyab, mga kababayan. Naku, grabe talaga. Ibig sabihin, mula po sa ating mga nakita, nagpiyansa pala itong si Glennon Payabyab, kaya nakalaya kaagad, ngunit hindi pa po tapos ang kanyang kaso, mga kapatid. Ibig sabihin pala nito, hindi pa napatunayan kung inosente nga o may kasalanan talaga si Glennon Payabyab dahil hindi pa po tapos ang paglilitis sa kanyang kaso, mga kababayan. Sa June 3, 2025 pa yung susunod na appearance ni Glennon Payabyab sa korte, mga kapatid. At ipinagtatanggol pa siya ng mga miyembro ni Manalo, katulad ni Lay Flores na nag-upload ng nasabing video din na ito. Nako, grabe talaga, nagtatanggol pa kayo.
Kaya itong sinasabi po ng kapatid daw ni Glennon Payabyab. Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Rhea, kapatid po ni Glennon Salvador Payabyab na nagva-viral ngayon sa social media dahil sa pagkakadakip sa kanya. Para po sa mga kamag-anak, kaibigan at kakilala po namin na nag-aalala po sa kanya, siya po ay na-release na. Na-release po siya agad dahil wala po siyang kasalanan at wala pong concrete evidence laban sa kanya. Kasinungalingan po yan, kaibigan. Sorry po pero wag na po tayong makigatong at magsinungaling. Busted! Yan! Nako Ikaw ata yung nagpapakalat ng fake news. Ano? Grabe talaga. Tandaan natin. Ang Panginoon po, ayaw niya po ng mga kasinungalingan ayon sa Biblia. Kaya wag na po sana tayong magsinungaling. Ngayon, ito naman ang susunod nating tatalakayin, mga kapatid. Tatalakayin naman natin. Ito pong post ng nanay ng biktima na si Liza Vetland, mga kababayan, sa kanyang Facebook account. Ito po, ipapakita ko po sa inyo ang kanyang naging post noong linggo, April 6, 2025. Ibig sabihin, sa araw na ito, nakalaya po ng pansamantala itong si Glennon Payabyab, mga kapatid. O sige, ano po ba ang kanyang post? Babasahin po natin sa inyo, pero yung gagawin natin, ililiwat ko na po sa Tagalog. Ganito po ang kanyang sabi. Ang lalaking ito na nahuli Huwebes ng gabi at inaresto ay pinalaya ng wala pang 24 oras. Siya ay si Glennon Salvador Payabyab. Nakatira siya sa kabilang block mula sa bahay ko. Siya ay isang church minister. Palagi siyang may kasamang mga bata. Alam niya kung saan nakatira ang anak ko at siya ay may larawan ng anak ko. Alam niya kung saan ang anak ko nag-aaral. May order of protection kami. Pero paano yan makakatulong kung siya ay nakatira na ang layo ay may 2 minuto lamang kung lakarin? Bawal siya lumapit sa school ng anak ko. Pero paano mangyayari ito kung sa kabilang kalye lang siya nakatira? Sa kasalukuyan, nakaupo ako sa aking sofa at may 100 steps ang layo niya sa akin. Sa ngayon, ang aking anak na babae ay nasa kama niya. At ang pagitan ng anak ko at ni Glennon ay may 100 hakbang ang layo. Walang tumulong sa akin. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Bakit ang aking anak na babae ay kailangan pang makaramdam ng hindi komportable habang siya ay maglalakad kasama ang kanyang mga kaibigan pagkatapos ng klase? Bakit kailangang tignan ng aking anak na babae ang kanyang balikat bawat 2 segundo upang makita kung baka nasa paligid si Glennon? Kapag may kukunin akong sulat, baka nandyan siya sa kanto. Kapag pupunta ako sa tindahan ay nangangamba ako, baka titignan niya ang aking anak na babae na nag-iisa sa aming bahay. Naiintindihan ko na ginagawa ng New York Police Department ang lahat ng magagawa nila at naging mahusay sila. Ngunit ano ang magagawa ko sa sitwasyon namin ngayon? Sinong nakakaalam ng legalidad nito na makakatulong sa akin? Paki-DM ako. O yan ang kanyang post, mga kapatid, ni Liza Vetland sa kanyang Facebook account. Ayan At yung nasabing post ay may kaakibat na larawan ni Glennon Payabyab. Ayan So grabe yung hinain ng nanay ng biktima, mga kapatid. Kaya tuloy lang po ang ating pagmamatsyag dito po sa Factbusters PH sa mga developments sa nasabing kasong ito, mga kapatid. At ihahatid namin sa inyo ang mga latest update tungkol dito, mga kababayan. Malabas na pati yung kapatid ni Glennon Payabyab nagsisinungaling para pagtakpan ang kanilang ginagawa. Siguro natatakot sila na maitiwalag, So, ganun pala yun. Pero alam ninyo, may mga tagapagtanggol ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na nagpapakalat talaga ng kasinungalingan at fake news. At isa sa mga halimbawa, itong pahayag ni RMG Kaagila. Ano bang kanyang sinasabi? Ito, panoorin natin. Inuulit ko, yung ministro, na inaresto, wala pang 24 oras pinalaya dahil wala silang nakitang mali doon sa mga text.
Salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Ako ang inyong lingkod, RMG Kaagila, at your service. Ayon po kay RMG Kaagila, nakalaya daw ang ministro ni Manalo dahil siya ay napatunayang walang kasalanan. Tanong, totoo ba ito mga kapatid? Meron pang ibang mga YouTube channel dyan, kagaya ni Charms TV channel, na as of recording may 31,400 subscribers, ang nagpapakalat ng balita na yung ginawa daw kay Glennon Salvador Payabyab ay isang false accusation. False accusation daw. Grabe talaga. Tanong, totoo ba lahat ng ito mga kababayan? Susuriin natin. Siyempre, napakaliwanag naman ng sagot. Klarong-klaro po. Haharap muli sa korte sa June 3, 2025 ng alas 9 ng umaga, ito pong si Glennon Salvador Payabyab mga kababayan. At siya po ay nakapagpiyansa. Ibig sabihin mga kababayan, dahil nakapagpiyansa siya, ibig sabihin, hindi pa po tapos ang kaso. Kaya haharap siya sa June 3, 2025 para ipagpatuloy ang kaso. Ibig sabihin, temporaryo po ang kanyang paglaya, mga kababayan. Yun po yun ng maliwanag. Kaya klaro pa po sa sikat ng araw na nagpiyansa po si Glennon Payabyab at may hearing pa siya sa June 3, 2025. Kaya itong sinungaling na ito na si RMG Kaagila. Inuulit ko, yung ministro na inaresto, wala pang 24 oras pinalaya dahil wala silang nakitang mali doon sa mga text. Sinungaling ka talaga, no? Ikaw manloloko ka kaya? Busted! Yan! Nako pati itong si Charms TV channel, mga palpak ito, mga kababayan, ano? Talagang grabe, mga kabatid. Ngayon, puntaan natin ang latest update tungkol po sa naging kasong ito ni Glennon Payabyab, mga kababayan. Kung naalala ninyo, mga kababayan, atin pong binasa ito pong article mula po sa StatenIslandLive.com. Ito pong may pamagat na NYPD Staten Island man 43 arrested after allegedly inappropriately texting girl 12 he met at yard sale. Yan po ay inilabas noong April 5, 2025. At ayon po sa article na ito pong Protect Our Children, isa pong voluntaryong organisasyon, ay tumulong po sa mga biktima para mahuli po ang nasabing suspect. At ito pong tinutukoy na POC or Protect Our Children. Yan pala ay yung Protect Our Children New York Incorporated. Isa pong non-profit organization po yan na tumulong po sa pagdakip, mga kababayan, kay Glennon Payabyab. Ito panoorin natin. Good evening, Staten Island. Good evening, Long Island. Good evening, New York. Good evening, nation. Right now, we've been working on the case for the last few days of a older man who has been stalking and got in contact with a 12-year-old girl whose name is anonymous. Glenn, look at me. My name is Pete from Protect Our Children. And you should have never ever been texting a 12-year-old girl. It's all right. Okay? No, I'm not. Yeah, I'm not. Yes, you was, sir. You should have never been texting a 12-year-old girl, you piece of shit. Hey, Glenn, you have anything on you that I need to know about right now? Oh, Glenn. No, Glenn. We're not mistaken, Glenn. We have you on video. We're not mistaken, Glenn. Remember this name. Look at this name. You see this name? Protect Our Children. You see me? My name is Pete DiMichelli. I'm the president of this organization. Guess who you were talking to? Guess who you were talking to? Not her. You're an evil piece of shit. And you're... Hey, Glenn, you got anything you want to say? Being you're a man of Christ? Being you're a man of Christ, Glenn, you have anything you want to say? You don't want to say anything, Glenn? Can you roll down that window? Di ba napakaliwanag, harap-harapan na yung kinumpronta na ito pong ministrong ito ay may kasalanan talaga. Pero mas maganda kung hihintayin natin ang nasabing kaso na mabigyan na po ng katarungan kung ano ba talaga ang tunay na kahinatnan ng kaso, At habang pansamantalang nakalaya si Glennon Payabyab, kinukuyog po siya ng iba. Ito, panoorin natin. So, ito yung sasakyan. Kung makikita nyo po, ito yung nasa video na
nung pinrame up po siya. So yan po yung ginawa nila. Sinira po nila tong ano. Ganyan po sila kasama. Ayan. Ayan. Ganyan po sila kasama. Oh. Ayan po. Kung makikita ninyo. Ngayon, kung mabubuting tao po yung mga tao na yan, hindi po yan gagawin. So, yun po. O, diba? So, yan po ang latest update sa kasalukuyan tungkol po sa kasong ito ni Glennon Payabyab, mga kapatid. Kaya lang po ninyo, kahit sa comment section, ang dami ko na pong nababasang mga komento ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na fake news daw yung aking sinasabi. Naku, hindi naman fake news yan. Klarong-klaro po. Nasa database po yan, mga kababayan, ng Korte ng New York, mga kapatid. Ito talagang mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ang Diyos po, ayaw po sa kasinungalingan. Bakit kayo nagsisinungaling kahit miyembro kayo ng sinasabi niyong tunay na iglesia kayo? Hindi naman totoo pala yan. Kaya kayo, mga palpak, mga sinungaling, siguro alam na natin kung sino ang Diyos nila, mga kapatid. Ano po masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaborno. At ito ang Factbusters. Ito talagang si RMG Kaagila. Sinungaling ka talaga, ano? Naku, kawawa naman. Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutunan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Okay, yun ang tinatalakay ni Kaburnok. So, sa pagkakataong ito, pasok na tayo sa punto por punto. Eucharistia. Hindi nila alam yung aral about Eucharistic celebration, no? Sila kasi nag-base lang sila sa kung ano yung mauunawaan nila sa pagbabasa ng Biblia na kinakailangang sambahin ng Diyos. So, sasambahin nila ng Diyos, pero kung paano yung tamang pagsamba, hindi nila alam yon. Kaya ang ginagawa nila, concert. Doon nila kasi gino-glorify ang Diyos. Sa tingin nila na tama. No? Kasi wala silang alam. Wala silang alam. Hindi katulad sa simbahan na mayroon tayong apostolic tradition. Pinasa-pasa na katuruan na galing pa talaga sa mga apostol, galing kay Panginoong Jesucristo. Lucas 22, 19:20, sinabi ni Panginoong Jesucristo, gawin nyo ito in accordance or in memory of me. No, gawin nyo ito para pagpapaalala sa akin. So yun ang ginagawa ng simbahan. Yung mga yung mga protestante, di natin sila masisisi kasi hindi nila alam ang aral about Eucharistia. Kaya wala silang ibang paraan how to worship God. What they do madaling salita, concert. Wala silang alam. Wala silang alam. No, yung ginawa nila, hindi naman worship yon. It's fellowship. Magkaiba yung kapatid. Worship is different sa fellowship. Tayo may fellowship din tayo. Tayo mga Katoliko, may fellowship din tayo. Yung mga charismatic, tingnan mo yan. Di ba? Fellowship man yan. Hindi man yan pinagbawal ng simbahan ng fellowship. Yung couples for Christ, yun. Yung mga couples of Christ, single for Christ, mga ano man yan, mga fellowship, ano man yan, attenders. Parang mga protestante yung ano nila, yung kind of, yung gawain nila, di ba? Gawain din yan ng simbahan, hindi naman yan bawal. Pero pagdating sa worship, iba yung gusto ng Diyos sa worship. Solemn talaga. Solemnity. At yun ang ginagawa ng simbahan natin. Yung mga protestante, hindi natin sila masisisi kasi wala man silang Eucharistia, kapatid. Wala silang Eucharistia. Ang sa kanila lang, kung paano nila i-worship ang Diyos sa ganoong paraan, let there be. Ang Diyos nang bahala ang makinig sa kanila kung pakikinggan ba sila o hindi. Pero sa simbahan, invalido yun.
proper talaga. Yung sa kanila, invalid. When it comes to proper worship, invalid talaga. Hindi naman yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto naman ng Diyos, i-alay siya. Alay, no? Sa hula ni Malakias 1:11, iaalay. Basahin ko na lang, Malakias 1:11, iaalay siya from sunset to sunrise. So yun ang ginagawa ng simbahan, pag-aalay. Bro, ano ba yan? nandito ba nakalagay sa Biblia ba? Ano yan? Basahin. Malakias 1:11, basahin mo. Malakias 1:11, basahin ko. Sige. Ito kasi yung hula kung paano ang tamang pag-worship. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw, ibig sabihin from sunset o from sunrise hanggang sa nilulubugan. So sunrise to sunset, niyaon magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil. So tayo, mga hintil tayo. At sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan at ang dalisay na handog. Ito yung dalisay na handog, yung Eucharistia. Sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hintil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So yun po ang hula kung papaano ang tamang worship, no? From sunrise to sunset, walang tigil yan. Kaya nga sa simbahan mo lang makikita yan every Sunday. Simula pa lang ng pagtilaok ng manok, nag-uumpisa na ang misa hanggang matapos ang buong araw ng linggo. Tama, mali? Oo. Tama. Sa simbahan mo lang makikita yan. Kaya yan sa mga protestante, invalid yan. Pero hindi yan worship yan sa kanila, bro. Fellowship lang yan. Iba ang fellowship at saka worship, no? Magkaiba yun. Kasi yung worship, yung ginagawa natin, yung talagang sinasamba natin ng Diyos. Sa kanila, wala namang Diyos doon eh. Sila lang naman doon nagkakantaan. Sabi mo nga, concert eh. May concert bang worship? Doon malapit sa pinatrabahoan ko, may simbahan doon. Halos kada linggo, parang may nagka-concert. Concert nga yan. Fellowship nga. Yun ang way of worship nila yun. Para sa kanila, worship yun. Pero sa mata ng Diyos, hindi worship yun. Parang parang may concert palagi tuwing linggo. Last question mo, bro. Last question kasi marami pa magtatanong. Sige, last. Ito, ano ang kaibahan sa doktrina at sa Biblia? Ano ang kaibahan sa doktrina at Biblia? Doctrine is a dogma. Dogma meaning aral. No? Ang Biblia is a word of God. Salita ng Diyos yan. Aral din siya at the same time. Kasi kung babasahin natin ang turo ng simbahan sa CCC, Magisterium, Tradition, and Scripture are closely united that each one of them cannot stand without each other. So, walang silbi ang simbahan kung walang Biblia. Walang silbi ang Biblia kung walang simbahan. So, magkaugnay yung tatlo na yan, pati yung tradisyon. No? Ano sabi ng simbahan? Bible, Magisterium, and tradition is closely united. That each one of them cannot stand without each other. So, parehas yan aral, no? Ang pinagkaiba lang ay ang Biblia, salita ng Diyos. So when it comes to doctrine kasi, may mga doktrina tayo na ang simbahan ang nagbigay, hindi ang Diyos. Kaya nga, sa Mateo 18:18 and Mateo 16:18-19, ang sinabi ni Panginoong Jesucristo, ano man ang ipahintulot ninyo, pahihintulutan sa langit. Ibig sabihin, may mga doktrina ang simbahan na church, church declaration na pinahintulutan ng Diyos. Yung Bible, words of God talaga yun. Fully at nagmula talaga yan sa Diyos, kapatid, na ibinigay sa tao. Deklarasyon yan, revelation ng Diyos kung sa paano ang Diyos nakipag-communicate sa tao. Yan ang pinagkaiba lang nila. Pero parehas aral yan. So okay na yan? Sige bro, salamat bro. Hininga ka sa kakatanong Sige. Sige bro, salamat bro dyan, no? Makikinig na lang ako. Sa ibang tanong. Dito lang ako. Sige bro. Bro Jando. Salamat. Thank you, brother ninyo, Borong.
Hiningal. Natatawa ako sa mga tanong niya eh. Basta Ah, hinihingal siya sa kakatanong. okay. Ang Okay. bilis magtanong. Oo, medyo na ano ka rin, nagising ka rin, ano? Okay, dito naman tayo sa tanong naman na nandito sa atin sa ano sa comment section. Ito ay dito muna ako sa ano sa WhatsApp 4314. Good afternoon, Jando. Si Esmeraldo Nitolyamani. Ngutana ko nus amo balhin lila or inyo ministry office. An nami balik ministry office Anas Valencia this coming May 7, 2025. Dili pa ba mo balhin? Hindi pa, Brother hindi Jando. pa. Yes. Brother Jando, paano pala natin greetings si Brother Romer at Brother Wendell pumasok na bro. Brother Romer. Okay, Brother Romer ng Brother Wendell din. Manolo Bukidnon. Good evening sa iyo, Brother Romer. Okay, good evening, Brother Chando. Isang pinagpalang umaga, tanghali, gabi sa ating lahat. So back to you, bro. Bro, late comer ka rin? Parehas kayo. Ano galing? Galing ako bundok, Dimiao. Nag-invite si Padre Crouch. Kasi yun ano, pala. yung despedida. Nandamay pa eh. Okay, Brother Wendell. Ikatlong late comer. Brother Wendell, good evening sa iyo, Brother Wendell. Hindi pala siya co-host. Teka, kunin ko muna ang Sa ating hosting ha. episode ngayon, Reclaim host muna tatalakayin ako natin. para mako-host ko si Brother Wendell. Brother Wendell, talibong ng Ozami City. Good evening. Brother Wendell. Hello, good evening. Walang mic si Brother Wendell. Okay, good evening sa lahat at sa mga kapatid natin na sumusubaybay. Welcome. Ang 2026 National CFD Convention diyan sa Tagbilaran City gaganapin. Kita-kita. Next year lang bro Wendell, next year? Yes, next year. Next year pala. Ibig sabihin, makatambong na ako niyan. Makatambong. Maka-attend na ako niya, maka-attend. Okay, from 0927, tanong ko po, Bro JD, na naginip ako, nagro-rosary. Kami, procession yun eh. Tapos sumulpot ang mukha ni Satanas na pinahihinto kami. Pero sabi ko, lakasan pa natin ang pagro-rosary. Tapos nawawalan ako ng boses pero sa isip ko tuloy ang rosary ko hanggang sa nawala ang image niya. Lumakas uli boses ko tapos yun, nagising ako. Ano po ibig sabihin yun? Salamat po. Brother Wendell. Brother Wendell. Oo na kung ibig sabihin ng panaginip, di pwede tayo magbasa ng panaginip dahil nanganganib yan. Pero sabi ng mga eksperto sa exorcism na habang ang tao ay tulog, mas aktibo daw ang tinatawag na psychic ability. Dahil bawat isa sa atin ay may psychic ability tayo sa kapangyarihan ng ating kaluluwa. At dahil tulog ang tao at aktibo ang psychic ability, kaya may mga iba't ibang mga nakakatakot na panaginip dahil sa pamamagitan ng panaginip, umaatake ang ating spiritual na kalaban na hindi nagpapahinga, hindi na natutulog, at umaatake habang tayo'y tulog. Kaya huwag kalimutan, gamitin talaga natin ang mga sacramentals at ang sakramento para manatiling nasa estado sa grasya ng Diyos. Okay, next tanong naman from 1108. Sabi niya, sino ang mag-a-absolution, Bro Angel, kung nasa bansa ka na walang simbahang katoliko tulad ng Saudi? Brother Angel? Problema talaga yan kasi napunta ka sa simbahan na sa lugar na walang simbahan, no? Malaking problema yan, but ang payo nga ni Father Darwin diyan, pag wala tayo sa simbahan, medyo talaga yan, no? Problematic yan dahil kailangan natin mag-receive ng Holy Eucharist. Kaya lang, yun nga, napunta tayo sa no? Ngayon, ang pinaka pwedeng gawin natin diyan, online mass.
Then try yun nga, spiritual communion. Spiritual communion kasi hindi siya pareho ng talagang tunay na banal na katawan at dugo ni ating Panginoong Jesucristo, na banal na yung communion, no? Yung Holy Eucharist, iba po yun. So problematic yun, but try, no? Yung pwedeng gawin yan, act of contrition, dasalin nyo gabi-gabi. Pati dyan naman sa misa sa online, yung live online. At pag nagsimba kayo sa online mass, ganun, wag yung nakatayo lang kayo at tapos may ginagawa kayo, hindi kayo nagsisimba nun. So ang gagawin niyo dapat pag nagsisimba kayo online mass, paglulod, makikinig. As in, yung 1 hour na yun, i-focus niyo kasi yung iba, nakikinig lang no? Nag-online mass na daw, tapos may ginagawa. Focus ka. That's the only way. And then pray the act of contrition. Siyempre, yun lang pwede nating no? Only God knows. Kasi talagang napakahalaga ng banal na Eucharistia sa buhay ng tao. Nakakalungkot nga sa mga tao, yung mga nasa barko, yung mga nasa Middle East, yung mga walang church, ayaw nating husgahan, pero napakahirap nun. Mahirap talaga yan kasi ang banal na Eucharistia, no, is the foundation. Kaya 2181 is the foundation, no, of a Christian life. Yun ang yung pinaka-puso. Sabi ni Jesus, pag hindi nyo kinain ng aking katawan at dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. O lahat ng mga nangyayari ngayon, lalo na iba, wala ring Sunday, walang Sunday day off naman. Yung iba nasa barko, yung iba nasa Saudi. Ano sasabihin natin dyan, no? Kahit na masino, walang makakasagot niyan, kundi ang Diyos lang. But there is only yung mga suggestion namin dito, kahit si Father Darwin sinabi ngayon, wag niyo sabihin, hindi namin sinasabi o guarantee yan, no? Kapalit yan ng banal na Eucharistia, no? Hindi ko pwede sabihin, ay okay na yon, no? It's just there's a suggestion lang yon ng ni Father Darwin at ako na try that. But at the end, in general, sabi ni Jesus talaga, mahalaga yung banal na communion na sino man hindi kumain ng aking katawan at dugo, no? Hindi magkakaroon ng buhay. So, yun lang ang pwede natin gawin. Subukan, try yun. We don't want to say na kapalit yun ng talagang banal. Ayaw namin sabihin yun. Suggestion lang ni Father yun na online mass and always pray the act of contrition, lalo na yung kumpisal din, di ba? So, act of contrition na lang. Suggestion lang yun. Hindi namin pwede sasabihin kapalit yun ng sakramento, no? Pwede ng kapalit. Hindi po namin sinasabi yan. These are just the suggestion na you can do, but we don't want to say na, okay, ito yung kapalit, pwede yan, no? Mahirap yun. Diyos ang mga natin dito at simbahan. Mahirap talaga siya, but just try that. Sabi nga ni Father, kung walang sacrament of confession at yung Holy Eucharist, mahirap talaga yan. So try nyo na lang po yan, sabi ni pero hindi namin masasabing guarantee yan ng kapalit ng mga totoong sakramento. Ayaw namin sabing guarantee yan ng kapalit dahil hindi yan ng turo ng simbahan. Yun po, kapatid. Kaya dito, Brother Jando, may sasagutin lang tayong tanong dito galing kay Sister Nanette or brother ba to? Or sister, no? Ang tanong niya, hello po, bro, pwede po ba i-explain about confirmation? Salamat po. Ang confirmation po, sister, is one of the 7 sacraments na turo po ng simbahan. No? Lahat po ng sakramento, napaka-importante po yan sa atin bilang mga Kristiyano. Unang-una, yung binyag. Pangalawa, yung confirmation, yung Eucharistia. No? Yan po, no? Yung mga sakramento, confession, yung tanong kaganina kay Brother Angel about sa confession, napaka-importante po yun. Kasal, pagkapari, at yung paghihilog, anointing of the sick. So yun po yung 7 sakramento na binigay ng Diyos, no? Diyos po ang nagbigay niyan, necessary for us to obtain sacramental or yung grasya ba, no, yung sanctifying grace, to obtain sanctifying grace. So napaka-importante po ang mga sakramento. No, so sa confirmation, about sa tanong mo, pangalawa po 'yan, pangalawa ba? Pangalawa 'yan, no?
Biblical po 'yan, no? Pagpapatong ng kamay para babaan tayo ng Holy Spirit, no? Kasi hindi kulang ba, hindi sapat ang binyag lang. Tulad na lang halimbawa dito sa 8:14 hanggang 16 na may nangabinyagan na pero walang Holy Spirit, kaya pinuntahan pa ng mga apostol, pinatungan ng kamay para makatanggap ng Holy Spirit, no? Sa Gawa 8:14 hanggang 16 nang mabalitaan ng mga apostol na nanga sa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, ay sinugo nila sa kanila si Pedro at si Juan. Na nang sila'y makalusong, ay ipinalangin nila sila upang kanilang tanggapin ng Espiritu Santo. Itong panalangin na ito, pagpapatong to, pinatungan to sa ibang salin, pinatungan to ng kamay. Pagdating doon, ipinanalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Isuso. Nabautismuhan pa lamang sila. Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. So ganyan po ka importante ang confirmation, kapatid, no? Sa CCC natin, completion of baptismal grace. Magkukumpleto siya sa grasya na matatanggap natin buhat sa pagbibinyag. Nasa 1285 yan ng CCC, paragraph 1285, ito ang mababasa. Dito na sa baba agad para mas mabilis, no? Ito. Yan, no? It must be explained to the faithful that the sacrament that the reception of the sacrament of confirmation is necessary for the completion of baptismal grace. So kinakailangan at importante siya para sa completion, no, ng baptismal grace. For by the sacrament of confirmation, the baptized are more perfectly bound to the church and are enriched with the special strength of the Holy Spirit. Hence, they are as true witnesses of Christ, more strictly obliged to spread and defend the faith by words and deed. So, pag tayo po ay nakumpirmahan na, no, dahil necessary po sa atin yan para sa completion of baptismal grace, no, so kapag nakumpirmahan ka na, more perfectly bound ka na sa church and are enriched with the special strength of the Holy Spirit. So, meron ka ng pinagyaman ka na ng banal na espiritu ng lakas. Kaya diyan ikaw ay more strictly obliged na, no? So inoobliga ka na ng simbahan para ipakalat ang turo ng simbahan, dipinsahan, no? The faith and by the word and deed, no? So ibig sabihin, mayroon ka ng obligasyon sa simbahan kapag na kumpirmahan ka na, kapatid. So yan po ang turo ng simbahan about confirmation, no? Na importante po sa atin yan para sa completion ng o yung tinatawag na sanctifying grace na kinakailangan natin. So yun lang, Brother Jando. Bro Jando, idagdag natin kanina yung sagot sa paalala po sa lahat ng mag-abroad as much as possible. Ayaw naman natin no? Kasi problema yan talaga. Kung sa kaligtasan pag-uusapan, of course yung economic kasi ibang usapan yan, no? Siyempre gutom, kailangan mag-abroad. Sana let's try our best po, no, na if you go to different countries, na make sure na may Catholic Church. Hindi kasi pwede talagang ipagpalitang okay, online mass lang ako kasi ganito, no, or mahirap kasing yan kung kaligtasan ng pag-uusapan kasi ayon sa ating Panginoon sa Kristo. Bro Jando, natin yan na para ma-suggest lang natin sa mga taong gusto mag-abroad, sana try your best na may mga Katoliko, may Catholic Church. Kasi nga, sabi natin Panginoon sa Kristo, una-una, Bro Jando, 1:12:48 nga, Bro Jando. Napakahalaga kasi, no? Sa kaligtasan to sa lahat po ng nakikinig, babasahin lang natin. 1:12:48. Sabi na ating Panginoong Jesucristo. 1:12:48. Ito sabi dito.
May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Okay, so anong sabi niya? Sa huling araw, hahatol ang salita niya. So whatever the reason is, kung ano man ang excuse natin, kung ano man, hindi ko, and ayaw namin sabihin, okay lang yan. Ang sabi niya, hahatol. Si Jesus nagsabi yan. Ano ang sinabi natin Panginoong Jesucristo? Mateo 26, bro, Jando. 26, bro. Mateo 26:26. Okay, sabi niya, habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos ang pasalamat sa Diyos, ay pinagati-hati niya yon, binigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin, ito ang aking katawan. Diretso po sa 27 din. 27, pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay yon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito. Last po, 28. Sabagat ito ang aking dugo ng katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Ikaw pagpapatawad ng mga kasalanan. So, yun yung banal na misa, kapatid. Kaya doon sa ibang ano dyan, gawin nyo ito. No? Gawin. So, ang ating Panginoon Kristo nagsabi niyan, gaano ba kahalaga ang banal na communion? Juan 6:53 po. Kasi yung iba, makapag-abroad lang ako. Di bali, may charts man o wala. Hindi, medyo delikado yung kasi. No, yung iba hindi na pinapansin. Basta makapag-abroad ako, no? Napakadelikado rin kasi yan kung kaligtasan ng pag-uusapan. Ayon, no? Ayaw namin magusga, pero ayon, sabi ni Jesus, sabi na sa Juan 6:53. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo makakaroon ng buhay. See? Ang sabi ni Jesus, kapag hindi nyo kainin, Holy Communion yan. Ang mga tao ngayon sa buong mundo, lalo sa Pilipinas, hindi pinapansin. Ano kung walang church? Basta ako magtrabaho. Paano yung kaligtasan mo? Binabaliwalain, lalo ng iba. Sunday, dapat mag-day off. Wala silang pakialam. Sabi ng amo ko, gano'n. Kung pwede naman, bakit hindi? Gano'n ba kahalaga po yung misa? Ayan, no? Kapag hindi nyo kinain, ayon, no? Ayon kay Jesus. Kasi ang sabi niya, salita ko hahatol sa inyo. Sabi ni Jesus, maliban ng kainin ninyo, aking katawan at dugo, yun po yung Holy Communion. Kaya sabi ni Jesus sa bandang Last Supper, gawin nyo ito. Gawin. Kaya sa misa, yun ang ginagawa natin. Paano kung walang misa? Problema po talaga yun. Kasi nga, yun nga nangyayari sa tao, sa buong mundo ngayon, lalo sa Pilipinas, basta makapag-abroad, kahit walang simbahan, paano yung kaligtasan? Ayon sa Biblia, ayon kay Jesus. Pagkamatay mo, paano? Kasi sabi niya yun, no, hindi ka magkakaroon ng buhay. Ngayon, bigyan niyo ako ng ibang dahilan na ano pwede natin ipalit diyan. Sige nga, pwede kayo mag-comment. O baka pwede ipalit to sa sakramento. Sige nga, mahirap eh. Kahit sino walang makakatutol diyan. Jesus said it. Kaya napakahirap yung mga nag-abroad na walang pakialam kung may misa man o wala, ang dadatnan nila. Diba? Pero seryoso tayo rito this time. Napakarami ang problematic tayo dyan. Kasi ang dami nagtatanong, paano? Hindi namin pwede sabihin ito yung kapalit ng sakramento, bro, mga kapatid. Wala kaming karapatan because Jesus will judge you, not me. And Jesus said this. Kaya nga yung iba kahit hindi na mga religious order, kahit wala na trabaho, makapaglingkod lang kay Lord eh. Yung iba, para makain, yes, pero paano naman yung pagkain ng kaluluwa mo? Pwede kayo mag-suggest kung ano may ipapalit dyan. Wala kaming maisip eh. So, sa lahat mong na mag-abroad ngayon, no, sa lahat po na mag-abroad, please, kapag nag-abroad kayo, make sure may simbahan. Hindi lang kasi pagkain ng katawan natin ang iisipin natin. Pangkaluluwa din. Kaya nag-aalangan tuloy yung mga tao. Nasa barko, nasa Saudi, walang simbahan. Problema nga talaga yon. Hindi naman namin pwede magsabing, ito yung kapalit okay na yan kay Lord. Hindi pwede yon.
Di po ba? So, paalala po sa lahat yon. Kapag mag-abroad kayo, make sure may church. May Catholic church po. Kaya inulit ko lang to kasi ang punto por punto po, focus sa kaligtasan ng tao. Kasi kahit gaano man tayo karunong, karami tayong kaalaman, kung walang banal na Eucharistia sa ating lugar, paano yan? Sabi ni Jesus, hindi kayo maliligtas kapag hindi mo kainin ito. Sabi niya, hindi po ako. Ayoko naman maglagay ng exemption dyan. Ayoko maglagay ng ibang commandments dyan. So, ganun ka-importante, pinapaalala lang po sa atin lahat ng ating Panginoon sa Kristo, please kung may mag-abroad, make sure may simbahan po at makapagsimba kayo. Ganun kahalaga sa ating kaligtasan kasi yan. Yun po, Bro Jando. Okay, next question. Bro, Sige. pasagot nga natin to kay Brother Wendell. Kay Angelus Domini, Brother Wendell, tanong niya kasi, tanong ko po, may simbahan dito sa Cavite na may 7 archangels sa altar. Okay lang ba yun, Brother Wendell? May ganun ba? So, kung may mga simbahan na nakita natin ilan na may 7 archangel, no? Kaya nga nang napalitan sa isang diocese nang napalitan ng exorcist ang naturang parokya, sabi ko sa kaibigang pari na yan, Father, ba't may mga archangel na tinatawag na apocryphal angels? Sabi niya, sa naunang pare iyon, pero i-refer ko muna ito kay Bishop. Dahil iyon talagang mga Oriel, Saniel, ipinagbabawal yan, no? Ipinagbabawal. Pero makita natin na may mga ilan. At hindi lang yan, sa iba ding mga nagbibinta na katolikong bookstore, makita din natin yung 7 archangels na kung tutuusin sa Office of Exorcism, ipinagbabawal talaga yan. So hindi balido yung 7 archangel na yun sa altar ng simbahan nila, Bro Wendell? Oh yes, hindi talaga. Dahil dapat i-refer yan sa kanilang liturgies, no? Ang liturgies diyan ang bishop. Pero may itinuturo pang liturgies na pari na magabay sa mga selebrasyon. So kung pansinin niyo, sa mga anghel, guardian angels, may kapistahan. Sa 3 archangels, sila si San Rafael, si San Michael, diba? San Gabriel, may kapistahan. Pero pansinin niyo, yun ba silang Oriel, Saniel at iba pa, may piyesta ba yan sa simbahang Katoliko? Wala. Pero pa yung Barakiel, no? Barakiel. Okay, may nag-suggest dito, sabi niya, sounds like condemn, sabi ni Brother Ayan. Brother Ayan, no? Di namin kasi din sila makapili, bro, kung saan bansa sila pupunta, kung saan ang libreng undan. Kailan ako nag-condemn? May sinabi ba ako o sinabi ko yung binabasa ko? Si Jesus po nagsabi, unless you will eat this bread, hindi ka makakakaroon ng buhay. Ako nag-condemn o galing sa Jesus? Relax, Angel, relax. Hindi kasi sa pagdating sa kaligtasan, ganun ako. Very passionate ako. Kasi yung ibang tao, sabi niya, hindi sila makapili. Yun nga ang problema dun . That's the problem. No, kaya nga problema talaga siya . Ang condemn, sinabi, impyerno kayo. Wala naman ako sinabing ganun, bro. Ang sabi ko, turo ni Jesus, sabi ni Jesus, ayon sa Biblia. Kasi binabaliwala kaya ng mga tao. Wala daw sila makapili, bro, saan bansa sila pupunta. Yun nga yung sinasabi ko. Hindi ko naman sinasabi, huwag kayong pumunta. Sabi ko, turo ni Jesus. Hindi ka makakapunta sa langit if you don't receive His body and blood. Sabi ni Jesus lang, binabasa ko. Siyempre, maraming mga heart dito ng mga
ng mga, ano ba, nasa barko. No, ito nga yung sabi nung isa rito, sabi nga, tama po, karamihan dito sa abroad, kahit may weekly day off, ayaw magsimba. See? Hindi nila nagagawa. But, if you're kaya nga sabi ko sa iyo, Brother Ayan, magsabi ka sa akin ngayon ng turo ng simbahan, kung ano ang pwedeng ipalit sa sakramento ng banal na Eucharistia, sige. At yung sacrament of confession. Di ba mahalaga sa ano yun? Sa kaligtasan, Brother Ayan? Give me any ano po. Kasi ang mga tao, pagka nagaganyan ka, sasabihin ng mga tao, okay lang pala walang simbahan. Eh di nagtuturo ka ng heresy dito. Di ba? Mahirap eh. Kasi, pag sinabi ni Jesus, doon tayo hakatulan. Pag sinabing, kainin nyo ito, so make sure, kaya nga suggest lang po ito, not a condemnation, because we're just reading according to the Bible, according to Jesus. So yun lang po, sana sa lahat na mag-aano po ngayon, please, sa lahat na mag-abroad, make sure may simbahan. Ako, ganun ko kamahal ang banal na Eucharistia. May simbahan na makapag-receive kayo ng communion. Because walang kwentang ginagawa natin dito kung sasabihin natin lahat okay lang. Walang kwenta yun. Hindi na tayo nagpagod dito. Wala tayong maliligtas. Kasi ang pagpapahayag dito, ano sinabi ni Jesus, hindi kayo magkakaroon ng buhay, sabi niya. Sabi dito ni Braveheart, Brother Angel, Jesus is the way daw. Exactly. Kaya nga yun na sinabi niya dapat gamitin eh. Ang ating sundin eh. Ano ba sabi niya? Is the way. Anong gagawin mo? Yung sinabi niya. Sinabi niya, kainin yung katawan at dugo, yun yung Holy Communion. O pag hindi mo ginawa, maliligtas ka ba? Kasama nga yun eh. Kasi sinabi niya eh. Kala siguro nila, Jesus is the way. Yung pangalan lang na Jesus. Jesus the way. Okay, yung laman. Tapos na. Paano yung turo niya? Ang dami. Sige nga, paano yung turo niya? Walang kwenta. So wag natin baliwalain. Yung sinasabi ni Jesus, yun ang pinupunto natin dito. Kasi ang iba, makakain ako. Kahit nga yung suhol na yan, kasi gutom ako, suhol, tanggapin ko. See? Wala mangyayari kung hindi tayo magtuturo ng totoong turo ng ating Panginoon Kristo dahil doon tayo hahatulan. Yun lang po. Sabi dito ni Larry Piccino, Brother Angel, paano kapag Saudi Arabia ang pinuntahan, bawal ang simbahan Kristiyano? Sasabi ko lang po, hindi ko nga po problema yun. Ang problema lang natin, pinoproblema ko, ang sinasabi ni Jesus, gawin ito. The word of Jesus ang punto natin dito mga listener. Hindi namin punto ng punto por punto, hindi kami. Word of God, word of Jesus, gawin nyo ito. At hindi kumain ito, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang dami nagtatanong dyan ngayon, uulitin namin, hindi nga namin pwedeng sabihin, ito yung ipalit nyo dyan. Kasi mahihirap magsabi kaming, okay, Saudi ka, walang simbahan, ito yung palit mo. Yun po yung punto rito. Hindi namin pwede magsabing kapalit. Lalo na yung Sacrament of Confession din. So, hindi condemnation to, pagtuturo ng tunay na turo ni Jesus, which is doon tayo huhukuman. Seryosohin natin to kasi kaligtasan na to, hindi na biro to. Kaluluwa nyo, kaluluwa natin lahat. Ganong kahalaga ang banal na Eucharistia. Yun ang wala nga sa ibang sekta eh. Kaya kahit anong gawin nila, di ba? Napakadelikadong kaligtasan ng mga yan. Kahit nung gawin nila mabuti, walang banal na Eucharistia. Sabi ni Jesus, hindi kami. Kahit anong gawin pa nila, mag-iiyak dyan, gumawa ng kabutihan, walang banal na Eucharistia sa kanila. Sige nga. Ayaw natin condemn ayon sa turo ni Jesus, hindi nga sila maliligtas. Kahit anong gawin nila dyan, magsisisigaw pa sa kakaiyak sa walang banal na Eucharistia. Turo natin dito ayon kay Jesus. Sana seryosohin po natin to. Yun po, back to you, Bro Jando. Okay, so next naman tanong naman dito, time check is 9:47. So isang tanong pa naman dito ay galing kay 1573. Sabi niya, good evening, magtanong lang po ako, kasalanan pa rin po ba kahit na nakapagkumpisal ako sa pare but still civil married pa po ako sa asawa ko until now? Kasalanan pa rin po ba, Brother Angel?
Hindi kasalanan. That's kasi fornication po yan dahil hindi kayo kasal sa simbahan, no? So kung kasalanan talaga, ayon na, hindi na naman, baka sabihin, nagko-condemn ako, ayon sa simbahan, do you are a public sinner? Ibalik natin sa mga hindi nakaano doon, yung Catholic ano natin bro, para meron tayong documents. Ano ba talaga yung stand ng simbahan sa mga civil marriage lang po? Hindi tayo Okay. maatangan naman na nagtuturo. Public sinners. Delikado po. Kahit siguro hindi alam ng ano na civil kayo ng pare, pero hindi kayo bibigyan ng absolution diyan dapat unless you need to separate muna kasi bawal talaga na simbahan po yung live-in at civil marriage. Ayon na kaya ayaw natin humatol. Ayon na yan. Ito sabi dito sa my first catechism, there cannot exist a valid marriage between Christian Catholic persons without being a sacrament. Those who live in or have only the civil marriage are public sinners. They cannot receive the Holy Communion or the absolution until they marry in the church or separate one from the other. At ano niya kasi Brother Angel, nakapagkumpisal siya. Siguro Yes, ang problema, siguro hindi nakatanggap baka- nito ng absolution siguro. Hindi, But baka still, hindi niya binanggit yung civil siya. ayun, oo, yun ang ibig sabihin doon. Alam ko na agad ang problema diyan eh. Kasi hindi ka unless din may mga pari hindi rin nila alam yung turo ng simbahan tungkol sa ganyan, no? Bigay ng communion. Sabi ng unang Korinto 11:27, bawal lang ang hindi karapat-dapat nagkakasala, pero ang mga kaparian ngayon bigay ng communion unless hindi nila alam. Hindi rin niya siguro alam na ang civil bawal mag-confess. Baka kahit sinabi mong civil din, dalawang reason yun. Baka kahit sinabi pong civil ka pero binigyan ka ng absolution, walang any advice o alang reconciliation, hindi niya sinabing, ops, huwag kayong magtalik. Ops, huwag kayong siguraduhin mo magpakasal na kayo, walang condition. Hindi masyadong kabisado ni Father yon. But yung in general, yan po yung turo. Hindi kayo dapat bigyan ng absolution unless separate from one another or remarry. Ibig sabihin, magpakasal po kayo sa simbahan. Ayon po sa simbahan, hindi ayon kay Brother Angel, ayon sa simbahan. Hindi po talaga pwede separate. Sabi ko nga, kung tungkol sa kaligtasan pag-uusapan, we need to be serious about it. Dahil bukas makalawa, di mo alam kung buhay ka pa. Nobody knows and people don't care. Kaya nga sabi ni St. Jerome, sa 100,000 na namatay, isa lang naligtas eh. Bakit? People don't care. Diba? So yun, hindi pwede talaga. If the church said civil is public sinner pa rin. Hindi ka pwede mag-absolution. So wag ka magkumpisal unless you decide na mag-remarry sa church po. Yun po yung turo ng simbahan, kapatid. Back to you, Bro Jando. Okay, next question from Rosel Galano Channel. Ano ba yung tinuod sa Tagalog? Yung tinuod is totoo. Kay nobody naman, part ng Hail Mary prayer ay blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Tanong, paano nalaman ni Elizabeth na si Mama Mary was the mother of the Messiah? Pakisagot yan, Brother Wendell Talibong. Brother Wendell? Brother Wendell? Nawala si Brother Wendell. Andiyan pa, baka wala pa lang sa upuan siguro, bro. Pero nakikinig yan. Brother Junre na lang, Brother Junre. Yes, bro. Ikaw na lang sumagot ng bro. Ano yung pinakatanong, bro? Paano nalaman ni Elizabeth na si Mama Mary was the mother of the Messiah? Paano nalaman ni Mother Mary? Saint Elizabeth na si Mama Mary was the mother of the Messiah. Okay. Napakalino naman rin. She was filled by the Holy Spirit. Basahin nga natin ba rin dyan, do? Ang... Ako na lang pala, sige. Sa Lucas 1, no, Lucas 1:42, 35 ba? 28 to 38 yata, no? 28 yata yun eh. Kasi sa 38 yata. Filled with the Holy Spirit, nasa 32 bro. 32 o 32. Ito, basahin natin. Uy.
Ang sabi dito, siya'y Ay, magdadakila. ano pala? 43 pala, 43. 43. 42 siguro, 42. Yan, Adi, 42. 41 na lang, 14 lang, 40. Balik sa 40, basahin natin. Pagdating sa bahay ni Zacarias, wait lang. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Kapag puspos ka ng Espiritu Santo, posible talaga malalaman mo ang lahat. No? Napasigaw siya sa galak, pinagpala ka sa mga babae na lahat. Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? So, sino ba yung Panginoon na yan? Ang Panginoon na yan dito sa 57, 63. Wait ang Panginoon na yan, 67 nga, or 66. Nakalimutan ko yung talata. Wait lang 66 ba yun or 67? 65. Ano ba talata yun? Na ang Panginoon na yan, yun yung Panginoong Diyos ng Israel. Kalimutan ko na yung talata Nasa Luke 166 ba yun? Nasa Luke 160, 66 or 67 yon na yung Panginoon dyan ay yung Panginoong Diyos. So, kung bakit nalaman ni Elizabeth, puspos siya ng Espiritu Santo, paano hindi niya malalaman ang lahat, Brother Jando? Okay, follow-up question niya rito. Sabi niya rito sa, wait lang follow-up question niya rito, sabi niya is, tanong, masasabi ba natin na ang part ng Hail Mary prayer, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus, is not from Elizabeth per se, but from God or the Holy Spirit? Sagot, Brother Junre. Yes. Yes, no, dahil in 1 Peter, o 2 Peter 1:21, 2 Peter 1:21, no? Ito ang sinabi ni Apostol na Pedro. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So yung sinabi, lahat ng mga inspired figures ng banal na kasulatan, hindi yung galing lang sa kanila. Galing yun mismo sa Diyos, Brother Jando. Okay, last question, Brother Romer ito. Sabi dito ni Marivic, good morning, Brother Jando. Siguro, morning po sa kanila, no? For clarification lang po about candle. Meron po akong altar. Kailangan po bang blessed candle ang sisindihan during prayer? Kasi po, pag ubos na ang kandila ko, bibili ako sa store para may masisindihan ulit na kandila pag nagdarasal. Kailangan ba daw na blessed candle ang ilagay, Brother Romer? So, kailangan po talaga kasi ang blessed candle ang siyang nagbibigay din ng liwanag doon sa buong bahay mo. Bale, yung effectivity ng blessing. So, kapag ka hindi blessed, so paano? Paano yun liliwanag doon sa bahay mo? Hindi yun literal na liwanag, kundi yung grasya talaga, yung faith mo ay talagang iilaw talaga ng iilaw. So, kapag hindi yan bless, so paano yan? So kapag paano yan, magtatanong kayo, paano i-bless? So punta kayo ng Kura Paruko ninyo, kung saan malapit yung yung simbahan. Tapos ipa-bless ninyo po sa inyong mga kaparian. Wag na po ninyo nahintayin yung yung online blessing. Kasi yung online blessing at saka yung blessing na ordinary ng pare, it's always the same. Iba-iba lang po yung ritual na ginagamit.
Pero mas grabe po yung parehas lang talaga yan. Kaya nga po, no, sa mga nanonood, huwag ninyo pong abusuhin yung yung online blessing na ang nasa isip ninyo na mas makapangyarihan yung blessing sa exorcism kaysa sa pare namin, kasi yung pare namin hindi gumagamit ng libro or yung rite, tapos parang nagmamadali lang, pare po sila. So yun pare po sila. Kapag bless nila yon, pare ng Katoliko sila, pag bless nila yon, automatic na bless kahit hindi gumagamit ng rite. So, wag po nating sa ating isipan na mas makapangyarihan yung blessing ni Padre kaysa ibang pare. Mali na po yon. So, ang blessing online, para lang yun po doon sa mga OFW na hindi abot po yung Katoliko tulad ng Saudi Arabia, yung mga communist na wala talagang mga for example, walang Katoliko talaga. So, doon, pwede po sila doon sa online blessing, yung mga sa bundok na halos hindi mahagilap yung mga pakaparian nila, pwede po yon. Pero doon sa mga malapit ang parokya, wag na wag po ninyong gawin yon kasi abuse po yan at tsaka magiging kasalanan din kasi nagtatamaran lang tayo. Hindi natin sinasakripisyo yung mga bagay na meron talagang sa natin spiritual journey natin, at mababasa din yan sa yung karunungan ni Solomon 6:10 na gamitin natin sa kabanalan yung mga bagay na banal para tayo din ay magiging banal. So yun lang po ang sagot natin, Bro Jando. Sige, ang follow-up question naman dito, what if daw ang kandila na sindihan yung kandila daw na may marka na Chinese letter? What if daw nasindihan, gamitin lang daw as pansindi, hindi wala daw mga ritual na ganun. Pansindi lang, ano daw sabi mo daw ba ni Romer? So ang tanong, anong klaseng Chinese yan? Letter, word. Yun ang natin, yun ang isipin natin kasi hindi lahat, ibig sabihin na kahit hindi lahat na nakasulat doon sa kandila na occult. Kasi kahit na, for example, Bisaya, nakalagay doon kandila, tapos na-translate lang ng Chinese na candle, tapos sabihin mo, ay, occult to kasi Chinese yung nakatatak. Hindi. Tingnan muna natin kung saan nagsimula. Yung kandila na yan, kung saan talaga ginagam. Baka hindi natin alam na yung kandila na yan galing sa simbahan na Katoliko ng mga Chinese. So, yun po, no? Tingnan muna natin yung kung ano ang meaning doon nakalagay sa kandila. Kasi kapag meron ng dragon, so iyon, klaro din na na meron talagang halong occult. Kasi meron ako ditong pasyente na pagka dineliverance mo na spirit of dragon worshipper, mga ganon, nagsasapaw-sapaw talaga yung boses niya, nagre-react kasi yung niya, yung ancestors niya is mga Chinese, they worship the dragon. So yun po na oppress. So oppression, yung tinatawag nating conscious siya pero hindi niya mapigilan yung sarili niya, nagre-react siya, iba na yung dami na, nagsapaw-sapaw na yung boses, yun ang 50-50 yun. Yun kapag conscious, no? Siya, hindi talaga siya totally possessed. Lang siya, oppressed. So yun po, basta tingnan lang po natin yung mga symbol kapag occult na po yung nakita ninyo, mas maigi po na ipakita ninyo sa amin kung ano ang klaseng symbol na yan para ma-identify natin na occult ba yan or hindi. So yun lang ang sagot natin, Bro Jando. Okay, Bro Jando, importante to, no? May good news ako sa mga taga-Saudi nakikinig, lalo na sa mga manonood sa replay niyan. Maraming yan, libo-libo na, no? Baka sa mga Saudi po, no? Taga-Saudi, sabi rito, sa Saudi, walang simbahan pero may misa, sabi ni Dan Dakoykoy. Mayroon daw mga misa minsan sa gymnasium. Kami noon sa Aramco nagsisimba, kulang lang sa kaalaman. Sabi naman ni Sister Rolette,
merong mga sikreto daw na bahay na nagmimisa yung mga pare, no? Lalo na sa Middle East. Patago nga lang. Kung interesado ka, sabi niya, magsimba kayo, alamin nyo. Wag po kayo mahiya, magtanong sa kapwa Pilipino kasi yun nga, maraming, si Danda ko kayo uli, maraming misa sa Saudi, basta't magtanong-tanong lang kayo. So in other words, yun na sinasabi ko, no? Hindi pwedeng pera lang, walang kaligtasan. Dapat both. So kung nasa bansa kayo na may pera nga pero walang misa, try your best. Kasi ganun kahalaga po ang misa. Dahil nga, kaya nga highest form of worship. Walang maikukumpara yung misa kahit anong worship ng mga nagsulputang sekta. Hindi pwedeng maikumpara yun. Bakit? Jesus is there. Nandun sa banal na Eucharistia. So, good news ito sa mga taga-Saudi po. Alam ko marami manonood sa replay, libo-libo yan. So, good news ito, kung nasan man kayo na bansa, lalo na sa Saudi, mayroon daw po, just mag-ano lang kayo. Sabi nga, magtanong-tanong lang daw po kayo sa mga kapwa Pilipino. No? Sa Bro mga Angel. bagong Yes, bro. So pwede yan bro sa mga sa mga lalaki na yung nasa kumpanya, makakapagsimba talaga sila. Pero kawawa yung sa mga yung OFW natin na mga babae kasi minsan hindi sila nakakalabas doon sa amo nila. Yun May din ang problema. may Yun ano din, sila, yun no? din May ang batas problema sila sa mga babae. may batas sila, Pero sa oo. mga lalaki bro na mga nasa kumpanya, pwede talaga sila. Lumabas ang babae, Makalabas sila. malabo. Malabo ang babae bro. Yun nga, yung sinasabi ko na sa susunod, no, kung mag-abroad po kayo sa mga magpaplano mag-abroad, hindi pwede pera lang, walang kaligtasan. Kailangan pera plus kaligtasan. Ano ibig sabihin? Siguraduhin nyo yung pupuntahan nyo may misa at may confession. Yan ang pakahirap po niya, no? Muli, sasabihin namin, ulitin namin, hindi namin masasabi rito yung tanong nyo na paano ganito, paano ganon. Kasi walang kapalitang sakramento. So please, no, yan, sa Saudi, yung iba daw mayroon, ewan ko, no, magtanong po kayo. Good news po yon. Huwag nating kalilimutan yon. Sa susunod na mag-abroad kayo, make sure, tanungin nyo muna kung may Catholic Church. Hindi pwedeng walang simba-simba, may pera, walang simba, walang kaligtasan. Wala ring patutunguhan. Dapat pareho, may pera at may simbahan at may kaligtasan. Yung po, Bro Jando, okay na po yun. Okay, so dito na tayo sa ating huling mensahe. Salamat. Ating unahin si Brother Romer Gotuan ng Manolo Bukidnon. Brother Romer ng Manolo Bukidnon, ikaw muna mauna bro. Okay, una-una sa Diyos at sa malay ng kapurihan.